Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Araw nga po ngayon ng Sabado, pero may pasok po pala si Papa. Mag-isa nga lang pong nag-almusal si Papa kaninang umaga. Pansit Canton na nga lang po ang pinaluto niya kay Mama na para po sa pang-ulam niya. Parang gusto niya nga daw po kasing kumain ng pansit. At kagabi pa nga daw po takam na takam si Papa sa pansit. Kaya eto nga at nagpaluto na nga lang po siya kay Mama ng pansit Canton. Nagising din po pala ako ng maaga kaninang umaga. Pagbangon ko nga po ay syempre nag-good morning na nga po ako sa kanila Mama at pati po kay Papa. Sabi nga po ni Papa ay sabay na nga daw po kaming kumain pero sabi ko nga po ay mamaya na lang. Nung nakapagbihis na nga po si Papa ay nagpaalam na nga din po ako dahil papasok na siya sa trabaho. Si Kuya na po pala ang nagluto ng almusal namin. Nagpaprito nga po si Mama sa kanya ng tuyo. At yung mantika nga po na pinagprituhan niya ng tuyo ay dun na nga lang din po siya nagsangag ng kanin. Bagong luto nga lang daw po itong kanin na isasangag niya. Sayang lang naman daw po kasi yung mantika ng tuyo. Kaya kahit bagong kanin nga daw po ay ito na lang ang isasangag niya. Mahilig pa man din po si Kuya sa sinangag. Lalo na rin po siguro kung may oyster sauce po kami. Ay, araw-arawin na po ni Kuya ang magsasangag. Naglalaba po kasi si Mama ng mga damit kaninang umaga. Kaya si Kuya na lang po ang pinagluto niya. Mga damit din po kasi nila nanay ang lalabahan ni Mama. Pero inuna nga po muna ni Mama yung mga puting damit namin ni Kuya. Tapos isusunod na rin po niya yung damit nila nanay pati po yung damit ng mga pinsan ko. Si Mama na nga po kasi ang naglalaba ng mga damit nila. Hindi rin naman daw po kasi ito magawa ni nanay dahil nagbabantay siya kay baby. At sa totoo lang ay ayaw na nga po ni Mama na paglabahin si nanay. Kapag po kasi naglalaba si nanay ay lagi nga po niyang sinasabi na sumasakit daw po ang balakang niya pati ang likod niya. Naaawa daw po kasi si Mama sa kanya kaya siya na lang daw po ang naglalaba. Na dapat hindi na nga daw po sana ginagawa ni nanay. Kaya sabi ni Mama ay bantayan na nga lang daw po ni nanay si baby. At nung nakaluto na nga po si Kuya ay hinanda na rin po niya yung mga pagkain namin. Tinawag na rin po pala namin si Mama para sabay-sabay na po kaming mag-almusal. Tinawag na rin po pala ni Mama si nanay para po makisabay na po sila sa amin. Binuhat ko nga po si baby dahil tinuturo-turo niya na nga po yung mga pagkain. Kaya eto nga at sinusubuan ko po siya ng sinangag ni Kuya. Masarap din po pala yung sinangag ni Kuya dahil naglagay po siya dito ng patis. Imbes nga po na asin ay patis daw po yung nailagay niya. Pero masarap naman po mga kalabs. Niluto na nga lang din po ni Mama yung natirang pansit Canton dahil yung tira po ni Papa ay inubos po pala ni Kuya. Parang natakam din po kasi ako sa pansit Canton. Kain po tayo mga kalabs. Ang sarap nga po ng pansit Canton kapag bagong luto. Habang kumakain po pala ako ay nagpabuhat na naman po ulit sa akin si baby. Eto nga at sinusubuan ko na nga din po siya ng pansit Canton. Hindi naman po ito masyadong maanghang. Gusto rin naman po niya mga kalabs. Pero pagkatapos nga po niyang kumain ng pansit Canton ay pinainom po kaagad siya ni Mama. Habang sumusubo nga po ako ay tingin po siya ng tingin sa akin. Kaya konti-konti nga lang po ang sinusubo ko sa kanya. At pagkatapos ko po palang kumain mga kalabs ay naglinis na rin po ako dito sa kwarto namin. Sa totoo nga lang po ay
ay puro kalat ko po pala ang nandito sa kwarto. Tulad nga po ng mga pinagguntingan kong papel, yung mga papel na hindi ko na ginagamit, at mga bond paper. Sobrang kalat na rin po kasi, kaya habang naglalaba si mama ay naglilinis na nga din po ako dito. Para naman po kahit anong pagod ni mama sa paglalaba, kapag nakita niya nga po itong kwarto na malinis ay tiyak mababawasan po yung pagod niya. Nagpapatulong din po pala ako kay kuya. Tinatawag ko nga lang po siya kapag may pinapabuhat po ako sa kanya. At nung napili ko na nga din po lahat ng mga papel na hindi ko na po kailangan, at eto nga nagsisimula na rin po akong magwalis. Tinaas ko nga lang po muna yung foam namin para po itong buong sahig ay mawalisan ko. Tignan nyo naman po yung dami ng kalat ko mga kalabs, oh. Meron din po palang mga box. Eto po kasi yung mga pinagbubuo ko. Hindi ko naman na po ito kailangan, kaya itatapon ko na lang po ito. Nilabas ko na po pala lahat ng kalat sa kwarto. At sa sala ko na nga lang po lahat ito dadakutin. Para po maidamay ko na rin po yung mga kalat dito sa kusina, pati po sa sala. Sa totoo nga lang po ay trabaho ko po talaga itong pagwawalis ng bahay. Kada Sabado at Linggo ko na nga lang po natutulungan si mama sa paglilinis. Dahil lagi naman po kaming may pasok. Pero si kuya naman po mga kalabs, kahit may pasok siya ay nagagawa pa rin niya pong matulungan si mama. Siya nga po ang nagsasaing sa gabi at naghuhugas ng mga pinagkainan namin. Pero kung may assignment nga po si kuya na kailangan niya pong tapusin, ay hindi na nga din po siya pinagtatrabaho ni mama. At si mama na nga po ang gumagawa ng mga dapat ay si kuya ang gumagawa. Pero okay nga lang daw po yun kay mama. Ang mahalaga ay magawa daw po ni kuya yung mga dapat niyang magawa na para po sa pag-aaral niya. At balik naman nga po tayo dito sa winawalisan ko. Pinulot ko na nga lang po muna yung mga papel at yung mga karton at nilagay ko na nga lang po muna yun sa plastic para nga po hindi na magkalat at para din po konti na lang yung wawalisan ko. Mas mabilis na lang din po kasi yung ganito para diretso lagay na po sa basurahan. Sabi nga po ni mama ay maghugas daw po ako ng mabuti pagkatapos ko daw po itong gawin. Habang naglilinis nga po ako mga kalab, si kuya naman ay naghuhugas na ng mga pinagkainan po namin. Tignan nyo naman po si kuya habang naghuhugas, aba naka-earphone pa nga. Hilig din po kasi ni kuya na makinig sa mga kanta habang may ginagawa po siya. Para nga daw po mai-enjoy niya yung mga ginagawa niya, mga kalabs. Aba, at nagmana lang din po siguro siya kay mama. Ganon din po kasi si mama. Tulad po ngayon habang naglalaba si mama ay may patugtog sa radyo. Mas lalo daw po kasing sinisipag si mama habang may tugtog kapag nagtatrabaho. At pagkatapos nga pong naghugas ni kuya ay pinatanggal na po ni mama sa kanya yung mga hanger ng mga damit namin. Damit po pala namin ito na nilabahan pa po ni mama nung isang araw. At pagkatapos ko nga pong naglinis mga kalabs ay nagmerienda nga po muna ako. Nagtimpla nga lang po ako ng Milo tapos bumili po ako ng biskwit sa tindahan. Pambawi nga lang din po sa pagod ko kanina mga kalabs. Nakaramdam din po kasi ako ng gutom Tignan niyo naman po si kuya sa likod ko at mukhang napagod. Nakatulog nga po siya mga kalabs. God bless po sa ating lahat mga kalabs. Bye-bye po!